Umaapila ng tulong ang mga sinalanta ng Bagyong Uwan sa Catanduanes. Nilamon kasi ng daluyong ang kanilang mga tirahan habang nakalbo ang bundok na pinagkukunan nila ng kanilang kabuhayan. May report si Ian Cruz. Hindi ko po alam kung saan po ako magsisigla ulit. Pero kailangan ko po bumangon kasi may dalawang anak po ako. Nanawagan ng tulong ang ilang taga Caramoran, Catanduanes matapos padapain ng daluyong o storm surge bunso na Bagyong Uwan ang kanilang ari-arian. Ang ilan, sinisinsi ng mga gamit na maaari pang isalba. Laban lang tayo kahit tayo ganito. Kahit kunting tulong, sama-sama tayo. Ilang, bangon tayo. Ganito rin na sitwasyon sa iba pang coastal areas. Halos walang bahay na tira po dito. Halos wala pong dyan natira. Halos yung kabahayan niyan dyan dito sa dagat. Problema rin ng mga taga-bayan ng Pandan kung paano sila babangon. Nakalbo ang bundok na pinagkukunan nila ng kinabubuhay na nyog at abaka. Ganito naman kalaki ang storm surge sa San Luis, Aurora sa kasagsagan ng superbagyong Uwan noong linggo. 65 sa 95 na mga nawasak na bahay nakatayo sa coastal area. Halos 700 ang tuluyan ng nawalan ng tirahan sa buong probinsya ayon sa DSWD. May 33 residente namang sugatan. Bumalik po sila doon sa mga sinisecure po nila ng mga gamit. So babalik po kami ulit sa financial assistance samantala. Hamon din sa probinsya ang mga nasirang daan, gaya ng nagkadurog-durog na bahagi ng National Road sa pagitan ng Sitio Amper at Barangay Ditale, na bistadong walang bakal. May wasak ding bahagi sa Dinadiawan na kilalang beach destination. Ang unang tanong kasi natin lagi doon, bakit walang bakal? And ang reply po nila sa atin, pag concrete pavement daw po ay tie bar lamang ang nilalagay at hindi concrete, hindi bakal. Sinikap ng GMA Integrated News na makunan ng pahayag ang District Engineer ng Aurora District Engineering Office, pero nag-inspection daw ito sa isang site. Naputol at nahulog naman sa ilog ang ilang metrong konkretong bahagi ng Pangasinan Nueva Vizcaya Road. Gaya nito, imbis na lalapit ang travel ng mga sasakyan papunta ng Manila daan ng Pangasinan, wala na. Napilitan tuloy ang mga nakatira sa 4 na barangay ng bayan ng Santa Fe na tumawid sa pinagdugtong-dugtong na kawayang tulay. Kasunod naman ang pag-apaw ng Chico River na nagpabaha sa malaking bahagi ng Cagayan. Nagpapatuloy ang clearing operation sa bayan ng Tuaw. Ang ilang pamilyang naanod ng bahay sa tabing kalsada muna nanunuluyan. Puno-puno na lang sir kasi wala na rin talaga kami matirhan. Talagay na lang ako ng tolda para may pagsilungan lang namin. Hindi tuloy maiwasan ng ilang maisip kung sana'y nalagyan daw ng flood control project ang kanilang lugar ay baka hindi ganito ang sitwasyon nila. Yung dapat na ibinulasan nila sir, dapat dito nilagay sir eh. Hindi sana kami abot ng ganito sir. Kung may isip lang sila sir, kung may takot sila sa Diyos sir. Pero wala sir eh, mga swapang sir eh. Sinisisi naman ng ilan sa inanod na troso ang pagkasira ng maraming bahay, sabi ng Vice-Gobernador ng Cagayan, mula sa illegal logging sa mga kabundukan ng Kalinga at Mountain Province ang mga troso. We suffer the consequences of the denudation of forests in these areas. Napinsala naman ng landslide ang UNESCO World Heritage Site na Batad Rice Terraces sa Banawe, Ifugao. Gumuho at natabunan ng ilang bahay at kalsada sa gilid ng bundok. Nasira rin ang ilang view deck. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News.